Mga kababayan, ano yang sunod? Dito tayo kay Tito Sen. Ano yang kay Tito Sen? Si Tito Soto. Eto na, mga kababayan. May binuong kudita. May binuong kudita sa Senado ngayon. At ang sabi ni Tito Sen, alam niya na merong niluluto na palitan siya. Bakit? Bakit siya papalitan? Kasi ganito mga kababayan. Kapag bumaliktad si Orly Gutesa, babawiin lahat ng sinabi at siya ay inutusan lamang, scripted lamang ang ginawa. Hindi kayang kontrolin ng Duterte Black si Tito Sen. Kaya ngayon, hindi pa nag-umpisa itong hearing sa November 14, baka nga bukas si Tito Sen papalitan na yan eh. Diba? Baka nga bukas si Tito Sen papalitan na naman. Bakit? Kasi hindi nila hawak. Si Ping Lacson, Blue Ribbon Chairperson. Si Tito Sen, Senate President. Si Tito Sen at si Lacson, hindi kaalyado ng Duterte Black. Alam naman natin na maka-Marcos yung dalawa. Kaya ngayon, kapag nandun na yung mga witness at ididiin si Marcoleta, ididiin si ganito, ididiin si ganyan, wala silang makontrol. Automatic yon. Si Tito Sen ba makontrol nila? Hindi. Hindi naman Duterte Black si Tito Sen. Hindi rin Duterte Black si Ping Lacson. Pangalawa, si Tito Sen pwede niyang pirmahan na bawal si Bato sa loob ng Senado. Kasi si Tito Sen, nasa bulpin ni Tito Sen. Kung pumayag siya na arestuhin si Bato at bawal sa Senado, maaresto si Bato. Kaya kailangan nilang palitan si Tito Sen. Kasi maraming sasabit talaga na Duterte Black, mga kababayan. Si Marcoleta sasabit kay Orly Gutesa. Si Bato sasabit sa ICC. Sino ba si Tito Sen? Kaalyado ba nila? Hindi. Ito, mga kababayan, pakinggan ninyo Si Tito Sen mismo, inamin na alam niya na pinagplanuhan daw siyang palitan. Ito na, ito, mga kababayan. Kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na mayroon siyang naririnig na mga usapan ng kudeta sa leadership ng Senado. Sinabi niya ito sa isang panayam kahapon. Sa deskripsyon ni SP Soto, sinabi nito na mayroong umanong lumalakad at mayroong kumakausap. Gayunman, kumpiyansa pa rin aniya siya sa kanyang liderato at ipinauubaya sa karunungan ng mga kapwa niya senador ang liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Nako! Ayan! Kita ninyo? Kaya pilit nilang siniraan si Tito Sen sa pamamagitan ng kabit-kabit-kabit. Kasi bakit? Alam nyo mga kababayan, kasi ganito yan eh. Kapag ang isang politician, may issue or scandalous issue, may possibility na matanggal siya sa posisyon. Kaya, di ba kung naalala niyo pinakalat ni Anjo Iliana, na may kabit si Tito Sen. Alam niyo nangyari na kasi yan noon nung kay Laila de Lima. Naalala niyo si Laila de Lima noon? Si Laila de Lima ay isang chief DOJ Secretary. DOJ Secretary si Laila de Lima. Alam nyo kung bakit natanggal si Laila de Lima sa DOJ Secretary at tumakbong senador? Kasi dahil sa isyong Junel. Mga kababayan, pakicomment kung anong tawag sa kasong ganun. May tawag dyan may tawag dyan na public scandal. Basta may tawag sa ganyan. Bawal kasi yan mga kababayan sa isang government official na meron kang isyong ganyan, yung mga kabit-kabit, yung mga scandal-scandal. Di ba? Kung naalala nyo noon yung kay Laila de Lima, may tawag dyan Nakalimutan ko lang kung anong tawag dyan. Kasi kung naalala nyo noon, si Laila de Lima, may iskandal, Ito, moral turpitude. Ayan, yan yung tawag doon. Moral turpitude. Diyan sa moral turpitude, may possibility na si Tito Sen mapapalitan. May possibility na si Tito Sen, yan ang idadahilan nila. Bakit? May skandal si Tito Sen. Bakit? May kabit daw. Dahil kay Anjo Iliana. Dahil sa sabing ginanito.
Parang Bill Clinton scandal. Ganun yun mga kababayan. Moral turpitude. Yun ang tawag doon. Sinong papalit? Malamang si Cayetano. Alam nga naman. Sino bang papalit? Ilan lang naman sila abogado dyan. Yan po yun mga kababayan. Kung naalala ninyo, ganyan ang nangyari kay Laila de Lima noon. Di ba? Moral turpitude ang tawag diyan. Basta mayroon kasi yan silang pinapanumpaan mga kababayan, 'di ba? Bago sila manalo, bago siya maging Senate President, make sure na, 'di ba? Ganito yan sa madaling explanation mga kababayan. Kasi lalo kapag DDS ang manood sa akin mga bobo. Ganito yan. Si Tito Sen kasi parang nag-apply ng scholar yan. Ganito siya. Para siyang nag-apply ng scholar. Kasi bakit? Di ba kapag nag-apply ka ng scholar, kailangan yung grado mo maintain. Kailangan malinis yung pag-aaral mo. Wala kang bad record. Wala kang bad record. Ngayon, paano mo mapanatili ang scholarship mo kung sasabit ka? Ganon yon. Sa moral turpitude, mga kababayan, sasabit si Tito Sen doon. Ganon yun. Diba? Kasi may mga pinapanumpaan sila Sino bang nakatry dito mag-apply ng scholarship sa college? Pati sa mga university. Di ba kailangan i-maintain mo yung grado mo, kailangan malinis ka, wala kang absent, wala kang late, wala kang ganito, ganyan. Di ba? Pag first year college ka, second year, fourth year, third year, ganun yon. Ganun din si Tito Sen. Kapag mapahidan, kapag mapahidan yan, yung kanyang pangalan bilang Senate President, matatanggal siya. At not only for that, mga kababayan, marami pa. Kaya nga si Chis Escudero napalitan. Anong nirason nila? Anong dinahilan nila kung bakit pinalitan si Chis? Dahil nasangkot sa flood control scandal. Kaya pinalitan. Ngayon, ano ang idadahilan nila kay Tito Sen para magkodita sila? May isyong kabit. Idadahilan nila yan, yung nilabas ni Anjo Iliana. May kabit, ganyan, binabahay, 2013 pa lang. Yan ang irarason nila Anong irarason nila kay Tito Sen kung ba't nila palitan? Sige nga, may ginawa ba si Tito Sen na mali? Anong irarason? Diba? Anong irarason nila? Diba? Diyos ko! Ayan na! Nandito si Kibuloy, nanood sa atin. Wala silang irarason para palitan nila si Tito Sen. Ang irarason nila dyan, alam ko na. Kasi si Tito Sen mismo nagsabi, may mga naririnig siya at nilalakad na ngayon na pirma. Kapag umabot ng pirma na, umabot ng 15, mapapalitan siya. Ang tanong, ano bang rason doon kung bakit nila papalitan? Diba? Yung nilabas sa skandal, kabit-kabit, noong 2013, jowa daw ni Tito Sen, jowa din ni Vic Soto. Sabi ni Anjo Iliana. Yun naman yun moral turpitude ang tawag doon. Kita nyo mga kababayan? Sinong ipapalit? Malamang, si Cayetano na naman, si Mio Maribar. Wala na kasi mga kababayan, wala na. Black na yung black na yung Duterte black. Ito makabalik kaya si Chis bilang Senate President? At saka napansin ko ngayon mga kababayan, bakit si Chis Escudero parang wala, hindi nasali sa kaso? Napansin ninyo? Parang ang kaso lang ni Chis ngayon ay sa Comelec. Di ba inamin mismo ni Bunuan, ay ni Bernardo na tumanggap si Chis ng 160 million kickback? So ito nga ngayon ang tanong mga kababayan. Ito. Makakabalik kaya si Chis bilang Senate President? 'Di ba? Ito, pakinggan natin ito galing ito kay Christian Isguera Credit to the owner of this video. May mga nagbabalak na naman na baguhin yung Senate leadership. Talaga? Mukhang may context yan.
Meron na silang mahigit, meron na silang mahigit, meron na silang 13 or more votes. Oh, Sino 13 yung votes daw. Eh di yung mga may kaso, ano ka ba? Saan ko yung bakbakan? Sino doon? Sino yung upo? Ha? Sino Senate President? Hindi yung dati. Di ba na ngayon, sakat. Oh, ayan na, mga kababayan. Ibabalik na naman nila kung hindi si Chis Escudero, si Alan Cayetano. Nakalikom na daw sila ng 13 votes. Ayan na, 13 votes! Ayan na, nandito si Chosin One. Diyos ko, si Kibuloy yan. Siya lang daw the Chosin One. Sa Amerika ka na lang. Sa Amerika ka na lang. Doon ka na. Huwag ka na dito sa live ko. Doon ka sa Amerika, magkalat ka doon nang hanapin ka ng FBI. The Chosin One. Samahan mo na lang si Kibuloy. Kita nyo mga kababayan? Ken, tanong ko lang, kamusta na kaya yung mga nakasuhan sa flood control? Ay nako, abangan natin yan, Ma'am Ana Estrabon. Ito na, mga kababayan. Sabi mismo ni Ronald Llamas, na nakalikom na daw ng 13 votes para palitan si Tito Sen, either si Chis Escudero or si Alan Cayetano. Dalawa lang yan mga kababayan. Puta kang kaso, di ba? Feeling niya kasi kaya niyang bumalik. Feeling niya, hindi lang siya tatanggapin ng kapwa senador, kundi tatanggapin siya ng mamamayang Pilipino. Dahil Ganda sa mga batiko sa kanya. Dahil sa mga banat sa kanyang salin na pinakamababa sa Senado. Kita niyo? Dahil sa mga banat sa kanya, tsaka sa kanyang asawa na namumuhay sa luho. Diba? Grabe kayo kasi. Yan tuloy, Sino nagpa-backfire kayo. Sa pagbalik sa posisyon. Di ba? Pwede ba natin, lagyan natin ng tema para Kita ninyo mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, yan ang binubuo nila ngayon. Either si Chis Escudero or si Alan Cayetano. Kasi wala naman talagang ibang mapipili dyan. Alam nga naman si Bam Aquino. Alam ko si Bam hindi yan papasok sa ganyan Kasi kung si Bam lang, walang butong makukuha si Bam. Bakit? Siyempre, ang pipiliin ng Duterte Black, yung mga kalyado nila si Bam hindi naman yung kalyado ng Duterte Black, pati si Kiko. Si Kiko, si Bam lang naman dyan, si Alan, si Pia, si Tito Sen, si Rodante Marcoleta, sila lang naman yung mga may mga matataas na ranggong pinag-aralan. Yung iba naman wala namang connection about sa law. Ilan lang mga abogado diyan na nasa Senado. Kadalasan naman yung iba diyan mga artista na yung iba 'Di ba? Hindi ko naman sinabing walang pinag-aralan yung iba. Yung iba kasi diyan na mga senador, yun yung may mga alam sa law or mga nakapag talaga ng bar, 'di ba? Naku po mga kababayan, kailangan kasi talaga mga kababayan na palitan si Tito Sen. Kasi bakit? Kapag si Bato aarestuhin na ng ICC, hindi nila makokontrol si Tito Sen kasi hindi nila kaalyado. Maka-BBM yan 'Di ba? Maka-BBM si Tito Sen. Pangalawa, pagdating dito kay Orly Gutesa, si Tito Sen at si Ping Lacson magka-vibes. Kung ano ang idein dito ni Orly Gutesa, anytime pwedeng i-contempt ni Tito Sen kasi si Tito Sen ang Senate President at ang tawag dito, chairperson ng Blue Ribbon, si Lacson. Paano kung masangkot ang Duterte Black? Sino ang kakampingan nila ngayon? Sino ang magpapahinto? Wala. Sa Senate Blue Ribbon, si Lacson. Sa Senate President, si Soto. Saan ang power ng Duterte Black ngayon? Kaya sa Senate Blue Ribbon, pwede nilang kontrolin kasi bakit? Doon sa Blue Ribbon na yon, maraming Duterte Black kasali. Pero ang pasya dyan, na kay Tito Sen. Kay Tito Sen pa rin masusunod yan kung pipirmahan niya o hindi. Kung pipirmahan niya yan, naku, ang kapalaran nasa pirma ni Tito Sen. So yun po yun mga kababayan.